Ay mga mami sir, so ang mama ko ngayon ay tumawag sa akin na mag-prepare daw ako kasi pupunta kami ng farm. Mag-spray daw sila ng sugarcane. Kaya sabi niya, mag-prepare ka ng hat at saka mag-jacket ka. Eh wala akong jacket dito, 'di ba? Kasi naiwan ko sa Bacolod. Actually, kay mama yung ito. Kay mama to. Dito ko daw siya hantayin. Ko alam mo sasakyan nila eh. Baka traktura. As toto. Na mag-spray daw ng tubo para hindi daw mamatay. Sinabi ni mama na dito kami sa taas maghihintay sa kanila kasi daw nakatraktura sila. Kaya sabi ko mas mabuti na rin din yun at dito kami nakatambay sa maliit na kubo habang hinihintay sila. Nung nakita ko na paparating na sila ay natawa ako kasi ito pala yung sasakyan namin papunta sa farm. So sabi ko sana kasama ko naman si Tuto yung bunso namin na sana naglakad na lang kami papunta doon kanina pa kasi hindi ko alam kung saan kami sasakay dito. Pero sabi ni mama, magsasabit na lang daw kami dyan sa trailer. Ang purpose talaga kung bakit papunta kami ng farm ay doon ang sabi ni mama na mag-spray daw sila ng BMO na binigay daw ng Department of Agriculture ba? Na spray daw niya as support dun sa kanyang tubo. Kaya sabi ko, sige, magsama ako kasi magbibideo-video ako. Then sabit na lang kami din dyan sa traktora. Kaya parang okay naman kasi naka-video naman ako. Pero ang kinatawaan ko dito na part kasi nalaglag yung tsinelas ko at kailangan na bumaba pa yung kapatid ko para balikan yung tsinelas na nalaglag. First time ko kasi din na sumakay dito. Nung andun na kami sa rough road na area, sabi ko kay mama, dito, banda, ay bababa na talaga kami. Kasi hindi na talaga kaya. Sabi ko, kung masakit yung kamay ko sa kakasabit, dun pa lang kami sa simento, dito pa kaya sa lubak-lubak na area. Kaya sabi ko, bumaba na tayo at maglakad papunta na lang dun sa farm. Pagdating namin ay nag-prepare na sina mama at papa ng mga gagamitin nilang materials para doon sa pag-spray na sa tubo. So ito na yung mga BMO na kailangan pang i-mix para maipasok na nila doon sa spray gun at ma-start ng mag-spray kasi maaga pa ngayon. Ito din yung struggle ng mga farmers kasi kailangan mong gumising ng maaga, mag-prepare ng mga kakailanganin mo sa farm. Pero syempre, ang kalaban mo dito ay yung El Nino talaga. Sabi ni mama ko, since na-recommended yung BMO na kailangang ma-apply talaga sa tubo, ay kailangan siyang mailagay kahit mainit. Tinanong ko din si mama kung nag-apply ba siya ng fertilizer. Sabi niya, nung January daw ay nag-apply siya ng fertilizer dito sa kanyang tubuhan. Pero nang start na din na yon ay hindi na umulan dito sa amin. Pero nakita ko naman na mag-green pa yung kanyang tubuhan. Kaya sabi ko, kahit mag-extend yung init ng buong May, kung sa June naman ay ulan, makakapag-survive pa yung kanyang tubuhan. Kaya sabi ko sa kanya, kung ano yung recommended din naman ng agriculture, susundin mo lang kasi para naman yan sa inyo ng mga farmers. At yun ang kinagandahan lang kasi suportado naman ni Papa yung mga tubuhan nila ni Mama at tulong-tulong naman sila palagi para maproteksyonan lang yung income source nila dito sa bukid. Si Mama kasi ay member ng association dito sa amin at part ng program nila na ibinigay ng Sugar Regulatory Administration ay yung Black Farm na project. Kung saan nagbigay yung Sugar Regulatory Administration ng amount kung saan pwede siyang i-loan ng member kung ilang ektarya yung meron kang farm or sugar cane farm at pwede kang manghiram doon tapos babayaran mo lang siya pero sa association na siya. So ito yung programa din na i-ensure na yung mga sugarcane farmers ay tuloy-tuloy ang production niya especially para may source of income naman yung mga farmers. Dito kasi sa Negros Occidental, sa hindi pa po nakapunta dito, tubuhan po or sugarcane ang pinagkukunan ng source of income ng Negros Occidental. Negros Occidental din ang nagsusupply ng pinakamaraming sugar sa buong bansa. Kaya ito yung main source of income ng mga tao. Kaya nung binalita na may El Nino, ang mga farmers dito na nagpo-produce ng sugarcane ay apektado talaga
So from December up until now, April na, ay malaki yung epekto ng init doon sa growth ng mga tanim, especially ng tubo at other agriculture crops dito sa amin. Kahit nga po yung mga fruit trees namin ay namamatay na dahil sa init. Kaya sabi ko kay mama, ang kanyang tubuhan ay green pa naman at kung mag-init pa nitong May, makakasurvive pa to hanggang June basta alagaan lang ng mabuti. So, andito po tayo ngayon sa farm, sa sugarcane farm ni Mama. At ang purpose kasi na bakit andito, kasi nagsuspray sila ng BMO daw. Yung ginawa ni Mama na yung organic fertilizer para sa kanyang black farm. So, ganito ho ka taas ito na lalagyan nila. Pero syempre dito ay nagbibideo lang ako. Kasi ilan na naman yung spray gun nila. Spray. So, marami naman tubig na dala at BMO para i-spray dito sa area. So, ang purpose naman lang ng ganyan is para dun sa fertilizer sa tubo na organic. So, magsa-start, diba? Maganda yung organic eh. So pagkatapos mag-spray ay paulis na kami para makauwi na. Kasi sabi ko kay mama, medyo mainit na maya-maya pa. At kailangan pang akyatin itong bundok ng traktura para at least may time pa na ma-refill uli yung laman nung drum dun sa pinagkukunan nila ng tubig. Nung dumating na uli sa semento, itong sinasakyan namin na tractor, sumabit na uli kami ni na mama at yung kapatid ko para umuwi na. Yung last time na umuwi ako dito, dun sa bundok na yun kami nag-vlog din kasi nakikita doon yung kabilang area kung saan yung highway at yung kabilang bahay namin. So hanggang dito na lang mga mami sir sa kakasabit ko. Bye bye po. Thank you so much for watching.